Hello, hello Aquarius Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong weekly reading for May 26 hanggang May 31. So Aquarius, kunin mo lang yung mga resonate ka ha and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Aquarius yun. Kaya relax ka lang and gamitin mo ang iyong intuition para makuha mo yung mga kamang message sa kaloob sa'yo ng iyong spirit guide sa ating reading for today. So Aquarius, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Maraming salamat po sa inyong generosity and kindness sa bawat reading po natin. Every time na nag-upload po ako para sa inyo dito sa James Tarot PH. Thank you again for your support and kindness. So Aquarius, ano naghihintay sa inyo ngayong May 26 hanggang May 31? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Magician. Beautiful. In the area of what you want, you have the Tower card. In the area of what you need, you have the Queen of Swords. In the area of what's affecting your current energy, you have the Queen of Wands. In the area of your near future, you have the King of Swords. Beautiful. In the area of your challenge, you have the Two of Pentacles. In the area of your fortune, you have the Ace of Cups. Wow! May darating sa buhay mo na talaga magiging masayang-masaya ka. Congratulations, Aquarius. I-detalye natin maya-maya pag-usapan natin yan. In the area of your divine advice, you have the Five of Pentacles. At ang outcome mo this week, Aquarius, you have the Four of Swords. Beautiful, beautiful. Congratulations. I'm hearing a prayer answered. So, pag-usapan natin yan maya-maya lamang. But first, at the bottom of your deck, you have the Hierophant. Interesting. Hierophant is telling you, stick to your core values, Aquarius. Ito yung pagkakataon at panahon na talagang pangalagaan mo yung mga bagay na pinapaniwalaan mo. Halimbawa, meron ako example dati na, halimbawa, hindi ka nagiinom, hindi ka umiinom kasi meron kang mga paniniwala about drinking. Kaya ikaw, sa trabaho, pag may nagyaya, hindi ka umiinom. Pero one time na yung boss mo bilang nagaya sa inom, papanindigan mo ba yung iyong paniniwala, yung iyong pinapanindigan na hindi ako iinom? I'm hearing that your wisdom, your values, yung talagang paninindigan mo sa mga bagay-bagay that will give you a lifelong parang talagang gift because nakita ko na people are gonna respect you. People are gonna see you on a different light na para, di ba si Aquarius, oh. Siya talagang tao na hindi siya mag-give in dahil lang na peer pressure siya o dahil lang merong taong gustong magpagawa sa kanya. Paninindigan mo yung mga bagay na gusto mo. I'm also in here with the Hierophant, commitment, Aquarius. Commitment in your part. Like I've said, kung ikaw ay hindi nagiinom at bigla-bigla yung boss mo ay bigla magpapainom and then niyayaya ka, parang tatanggihan mo, sorry sir ha, kasi hindi talaga ako umiinom. Pinanindigan ko po yan. So commitment on things that you value, on things na pinapaniwalaan mo, pinapahalagahan mo. Kaya ito, nakita ko sa background ng your reading for this week is parang ikaw, ano yung mga bagay na kaya mong panindigan at kaya mong i-commit for the change or for the outcome of a goal na gusto mong maabot this time around. I'm also in here for others na kailangan mo daw sumunod sa isang tradisyonal na sistema, Aquarius. Parang ito yung pagkakataon na ikaw ang kailangan umaksyon sa isang bagay na nakikita mo yung sistema, nakikita mo yung nangyayari, and you're thinking, swak pa ba sa akin para maabot ko tong goal na to by using the traditional way, o kailangan kong kumawala sa isang box, kumawala sa isang kahon at maghanap ng isang creative plan para mapabilis yung pag-abot ko sa mga goals ko. Ganyan. Halimbawa, paano bang halimbawa? Meron kang gustong gawin pero ito yung nakadiktang paraan and you're thinking, may iba pa bang ways to do this without me getting na mapapahama ka. Hindi naman ganun. Pero meron daw mga endeavor, pwede sa passion project o sa ginagawa mo ngayon na ito yung sinasabing gagawin, pero ito yung sinunod mo and then you're gonna realize, mali ang tagal hindi umaandar, hindi nagpo-progress Ikaw ngayon, magka-come up ka tuloy ngayon ng isang bagong idea, coming out of that box, thinking of a brand new approach. At yung approach na yun yung magbibigay sa'yo na, ganito pala, meron palang glitch sa sistema, meron palang kakaibang paraan na hindi naman ako lumalabag sa batas, pero ito yung paraan ko para maabot yun, na mas mabilis, mas progresibo and at the same time mas effective. Make sure din Aquarius, huwag kang mag-shortcut, huwag kang yung parang lumalabag sa batas, mali yan. Find creative ways na ayon pa rin sa rules pero at the same time kakaiba para mas mapabilis yung approach sa goal na gusto mo. I'm hearing dito, parang nangangailangan ka din ng mentorship.
Parang meron tao na magbibigay sa'yo ng opinion, magbibigay sa'yo ng advice, o kaya meron tao magtuturo sa'yo na, uy, Aquarius, ganito ang gawin mo, kaya ang gawin mo, mas maayos to, mas mabuti yung ganyan. Huwag mo nang daanan itong traditional na way kasi matagal yan, malayo pang aabutin yan, aabutin ka pa ng taon, aabutin ka pa ng buwan. Ang dami mo pang kakailanganin na papeles. Pag ganito lang, madali mo maabot yan, kausapin mo lang si ganito. So, parang ganun yung energy and analogy of this, na parang you need someone to talk to, you need someone as a mentor, or someone a very expert on this endeavor na magbibigay sa iyo ng strategy, tamang taktika para makuha mo yung goal na gusto mong maabot. Okay, Aquarius? That is lingering in the background of your energy this week. So, ilan ang iyong major arcana sa ating reading for today? You have 3. You have the Tower card, you have the Magician, and you have the Hierophant. Okay, dito sinasabi, very collective message na ang pagbabago sa buhay mo ay manggagaling sa mga action mo depending on what you believe in. Depending on your approach, depending on the level of your commitment, Aquarius. Nakita ko dito na kung may gusto kang pagbabago, ikaw mismo ang dapat kumapit o umaksyon na hindi na katulad sa mga bagay na ginagawa mo dati. Parang ngayon sinasabi ng spirit guides mo na new approach will lead you to bigger and better and newer results. Like I said kanina, merong mga traditional na paraan na parang hindi na umuubra. Kaya ngayon kailangan mo maghanap o mag-cultivate ng creative new ways para magkaroon ng pagbabago at mas mapabilis ang resulta ng mga bagay na tinutumbok mo this time around. Okay? Simulan natin ang yung reading. At the center, you have the Magician card. Magician is you actively pursuing yung mga bagay na gusto mo. May pag-aksyon, may paggalaw, may pagkilos in your part. And I'm hearing talaga lumalabas sa salitang commitment. Committed na committed ka sa goal mo na ito. You've manifested this for a very long time. Ang tagal mo tong dinasal, ang tagal mo tong minanifest kay universe, kay God, sa spirit guides mo na parang please, ipagkaloob mo na sa akin to, ito lang gusto ko, ito hinahangad ko. And now you are trying your very best to do that. Hindi lang puro dasal, hindi lang puro asa. Nararamdaman ko sa'yo na may ginagawa ka talaga para makuha ito. And your spirit guides are telling you, ready ka na, handa ka na for this change because nakita ko yung ahas sa gitna, sa belt niya. Yung ahas kasi yun yung belt niya. At yung ahas na yun, kinakagat niya yung sarili niyang buntot, Ouroboros. Parang repeating of a cycle. So ikaw, kaya mong baguhin yun. Kaya mong tanggalin yun. Kaya mong putulin yung cycle of things na nangyari sa buhay mo. You can manifest change in your life. At nakita ko rin yung change na yun dito na parang if you want to have a real change sa buhay mo this time around, Aquarius, nasa kamay mo ang kasagutan yan. You have the enough tools here and you are ready. You are capable. You are the Magician. You have the enormous skills and ability para baguhin ang realidad mo at kayang-kaya mo yan. Okay? The Magician cards being clarified by the Four of Cups. Yes, kung ano man yung hinahanap mo because Four of Cups is finding something na missing sa buhay niya. Hindi ka na masaya sa kasalukuyan mong estado ng buhay. Pwedeng hindi ka masaya sa trabaho, hindi ka masaya sa relationship, hindi ka masaya literally sa buhay. Kaya ngayon, hinahanap mo yung Fourth Cup. Yung Fourth Cup na yun yung parang dinadasal mo, minamanifest mo kay God na parang, please God, ipagkaloob na sa akin to. Gusto ko na makapasa sa licensure exam. Gusto ko na makapunta abroad. Gusto ko na makaland ng job. Gusto ko na magkaroon ng ipon. Gusto ko na magkaroon ng decenteng trabaho na hindi na ako contractual, regular na ako, ganyan. So, those are the things na example ko are your missing. Yun na lang yung missing sa buhay mo na patagal mong tinatry i-manifest. And I'm hearing, eto na siya. Whatever you're trying to manifest is gonna come to you this time. Ang ang magiging bola lang dito, yung parang magiging deal breaker lang, alam mo ko ano? Your commitment, your energy and effort to get that. Kasi manifestation, energy. Pero dapat kaakibat ng energy ay yung paggalaw, pagkilos. Hindi tayo si na Juan Tamad na hihiga lang tayo sa ilalim ng puno ng mansanas at hihintaying mahulog ang mansanas. No. We have to manifest and at the same time do kaukulang actions, okay? And nakikita ko talaga with the enough manifestations and readiness and pagtiwala sa sarili mong kakayanan that you can do and you can create things na bagay na gusto mong dalhin sa realidad mo, makukuha mo yung mga bagay na missing sa buhay mo, yung hinahanap-hanap mo. Congratulations, Aquarius. This is a blessed initial reading for you. Especially, ang ganda ng fortune mo, oh. So, in the area of what you want, you have the Tower card here. Ikaw mismo, Aquarius, sa buhay mo, alam mo na may kailangang baguhin, may kailangang matanggal, may kailangang mag-change sa sistema o kaya sa buhay mo.
Pwede rin sa relasyon, pwede rin sa mga bagay na pinapangalagaan mo, o sa approach mo sa future. I'm hearing someone there, ikaw, a certain Aquarius, na alam mo na bakit hindi ko naaabot o bakit parang meron akong dapat gawin na kinakaligtaan ko in the past. Parang na-realize mo na may mali sa paraan ko. May mali sa mga dating ko kung bakit hindi pa dumarating yung inaasam-asam ko na blessing o inaasam-asam ko na resulta. Parang there's something na kailangan mong pindutin o kailangan mong i-switch o kailangan mong busisiin na parang yun ang magiging sagot para magbago. Magbago yung sistema, magbago yung hantad o dating ng swerte sa'yo. And with a commitment in the change, with a commitment of acquiring yung mga bagay na gusto mo, magbabago talaga ang sitwasyon. Ang nakita ko dito na you are now entering a new life, entering a phase sa buhay mo na ready ka na for change and also ready ka na daanan yung proseso, makuha lang yung gusto mo. Dito nakita ko na, I don't know, di ko alam, pero proud ako sa'yo. Di tayo magkakilala, Aquarius, pero proud ako sa'yo. Na parang, handa ka very conscious ka with the idea of changing things for the better. Well, ikaw naman, very progressive ka, Aquarius. Ikaw yung tao na parang very revolutionary, very imaginative, very original. You know na sometimes you have to be innovative and be creative enough para magbago yung mga bagay sa buhay mo. Ikaw yung uri ng tao na talagang future-oriented ka eh. Ikaw yung parang magaling ka mag-isip ng something new in the approach of new things. Pero nakita ko dito na talagang malinaw sa isip mo na things needs to change. Kailangan talaga ng pagbabago so that new things will come. Especially like the analogy that I used yesterday na parang ito yung bilao. And then ito yung mga pagkain o mga kakanin sa bilao mo o prutas. And then bigla may hangin, tumapon yung kalahati. And then nang hinayang ka, bakit nawala yun? Akin yun ba't nawala? And then you're gonna realize at talagang sinadya ng Diyos at itapon yung kalahati because hindi mo yun kailangan. Ang kailangan mo yung mga natira. Tapos may empty space ka pa na kalahati. Empty space dyan nilaan ng Diyos para pumasok yung mga karapat-dapat. Mailagay mo yung mga deserve na makapasok sa bilao mo. So ganun. So that Tower card needs to happen in order for new things na deserve mo makuha sa buhay mo this time around. Kaya, you're very blessed. Especially the Hierophant is a card of blessing. May basbas ka from God, especially on this change. So, congratulations. The Tower cards being clarified by the Temperance card. Yes. Like I said kanina, nauunawaan mo na may proseso. Nauunawaan mo na kailangan may daanan. May kailangan kang tiyagain, nabuuin, paghirapan, ayusin. And you're just going with the flow. Hindi mo kinokontrol, hindi mo fina-force. You understand the reality of your situation. Very, very fitting. Very, very fitting with the Temperance card na nandun pa rin yung paniniwala at manifesting mo of the goal, of the outcome. Pero hindi ka naliligwat o hindi ka nalalayo sa realidad mo. Naunawaan mo na ito yung pangarap ko, pero ito yung handa kong gawin para makuha siya. And kung kinakailangan na magbago ang dapat magbago, tanggap mo yun at pagkatrabahuhan mo. I'm seeing now that you are entering a transition sa life mo from one status to the other and handa kang daanan yun, pagbutihan, pagsumikapan para makuha lang yung pagbabago na gusto mo. For like example, gusto mo mag-abroad, gusto mong magtrabaho abroad. So, may mga kailangan kang bitawan na mga pangarap, may mga kailangan kang bitawan na goals or trabaho, kailangan mong ma-realize at maintindihan na kailangan mo malayo sa mga anak mo, may mga milestone sila sa buhay nila na hindi mo na makikita because you're far away. May mga araw-araw na hindi mo sila magagabayan and you understand that it needs to happen para lang makapunta ka sa abroad at magkaroon ka ng mas malaking pagkakakitaan and opportunity para makaipon ka for their future. So, naiintindihan niyo yung example na yun na parang ready ka for the change and that change needs talaga tiyaga and also daanan ng proseso para lang makuha yung pagbabagong kinakailangan mo for your family. And this needs commitment in your part, paninindigan. And huwag ka mag-alala because you are blessed here with a Hierophant telling you that your spirit guides, angel guides, the ancestors, and God is blessing you. Na, okay, sige, Aquarius, gawin mo yan because protected ka naman namin. And this is like a divinely orchestrated path for you, okay? In the area of what you need, daw kailangan mo Queen of Swords. Queen of Swords, a vision, clear vision of saan ka pupunta. Meaning, hindi lang literal ha, kundi kung saan ka pupunta for the next 10 years, next 15 years, ano yung dako pa roon na visualize ni Aquarius at handa niyang puntahan. Queen of Swords telling you have a clear path moving ahead. And also, putulin ang dapat putulin. Maling paniniwala, takot, kaba,
Patulin mo rin daw yung negative thoughts mo, negative thinking that things won't go your way, o kaya may aberya. Tanggalin mo sa isip mo yun, hindi makakatulong sa'yo. I'm also hearing tanggalin ang iyong overthinking. Wag mo daw pangunahan masyado yung mangyayari. Maging open ka tulad ni Queen of Swords. Sino mo, nakabukas yung kanyang palad. Yes, may clear vision siya of the future, pero at the same time, open siya sa kung ano mga maaaring mangyari. At ready siya to conquer that. Meron siya paninindigan sa mga bagay na pinipili niya. Meron siya paninindigan sa mga desisyon niya. At gagawin niya yun ano man ang mangyari. Because naniniwala siya sa future na gusto niyang buuin. So, ganun ka rin dapat, Aquarius. Yun yung mga dapat mong i-embody this time. Okay? The Queen of Swords being clarified by the Justice card. Yes, you're after the betterment. Kaya yung action mo ngayon, dapat talaga pulido yan, Aquarius. Because Justice card is all about action and effect. Parang pros and cons. At saka, I'm hearing na kung anong gagawin mo, dapat isipin mo rin yung bunga. Ano yung magiging epekto nito sa'yo, sa family mo, sa mga close circle mo, for your future. This time around, really think before you act. That's what I'm hearing. Ito yung uri ng pagkakataon na sinasabi ng spirit guides mo na if you want to have a clear outcome, you have to be prepared and act accordingly. That's what I'm hearing. Kasi cause and effect cause and effect. Hindi ka pwedeng maghayahay ngayon kasi paano na yung mga anak mo, di ba? Hindi ka pwedeng magpabaya ngayon kasi paano yung kinabukasan mo. So, kailangan talaga bawat aksyon ay iniisip yung kaakibat na epekto. Okay? Kaya yun na magiging pundasyon mo moving forward. I'm hearing also here na think about the truth. Ano ba yung katotohanan sa buhay mo ngayon? Yung realidad ng buhay mo ngayon. Like I said kanina, yung example lang ito ha. Gusto ko mag-abroad pero nahihirapan ka. Takot na takot ka because iiwanan mo yung komportable mong buhay, iiwanan mo yung mga nakasanayan mo. Pero parang kailangan mo to take the risk or to do something new, to take out of your comfort zone because kailangan ng pera. At yun yung realidad ng buhay mo. Kailangan mo makabili ng bahay because ayaw mo nang umupa. Kailangan mo mapag-aral o mapagtapos sa college yung anak mo. So yun yung mga realities. Yun yung mga truth of your life right now na kailangan mong harapin so that alam mo yung gagawin mo in the near future. Yun yung parang magiging pundasyon mo, magiging fuel mo to face the unknown, to face the battles na hindi ko sigurado o natatakot ka. Magkakaroon ka ng incredible na tapang to fight and conquer everything because naunawaan mo yung truth at reality ng buhay mo, okay? In the area of what's affecting your current energy of the Queen of Wands, confidence, tapang, self-esteem, tiwala sa sarili. Ito ang naka-apekto kung bakit meron kang gustong ilaban ngayon, meron kang gustong gawin, buuin, patunayan, i-create yan. Because you are now, may lakas na loob within you na okay, kailangan ko talaga itong gawin, kailangan kong tapangan, kailangan kong pagkatiwalaan ng sarili ko, ako lang kailangan kong asahan at this time around, and you are now thinking na okay, para sa kinabukasan ito, para sa magandang resulta ito, for the kids, for the future. Nakikita ko yung magandang vision mo of what you want to create and malinaw sa isip mo yung mga bagay na gusto mong gawin. Kaya ngayon, tinatapangan mo ang sarili mo. Nilalaksan mo yung loob mo. I'm hearing also na naniniwala ka na dun sa vision ng plano mo. And there will be a lot of people around you giving you false advice o kaya nagududa sa ginagawa mo. Ngayon, parang wala ka ng pakialam sa kanila. You are now trusting your inner voice, trusting your own decision. At kung meron man tao sa paligid mo na hindi pabor sa ginagawa mo, parang ngayon, hindi na nagmamatter yung opinion ng taong yun. Parang ngayon, pinagkakatiwalaan mo na lang yung gusto mong gawin at yung future na gusto mong i-create. Okay? The Queen of Wands is being clarified by the Three of Wands. Yes, ready ka na. Handa ka na. You're seeing the vision of the future that you want to create. Lalarga ka na. Parang nothing and no one can stop you. You are now ready to step forward. Parating na rin yung inaasahan mo. That's what I'm hearing. Matagal ka naghintay, matagal ka nag-decide, matagal ka nag-prepare. Pero ito, parating na yung mga bagay na gusto mong puntahan, bagay na gusto mong abutin. I'm hearing travel for some. Ready ka na napuntahan at saka handang-handa na yung loob mo na kunin at habulin yung mga bagay na matagal mong minimithi. Congratulations, Aquarius. In the area of your near future, you have the King of Swords. King of Swords, nakita ko dito you're gonna sit and land on a position of power. Position of power in your life kung saan everything is okay. You are the king. Energy lang po ang king ha. Pwedeng babae ka o lalaki ka. Energy lang ng king ang minamanifest this time. Na parang nasa posisyon ka na, wais ka na.
Alam mo na yung gagawin. You're very smart. Nasa iyo yung knowledge and wisdom. Like I said here, meron kang mga pinapaniwalaan na pinangahawakan mo. At yun yung magagamit mo in the near future, especially sa paghawak o pag-solve ng mga bagay-bagay. I'm hearing na magiging well-adjusted ka na sa trabaho mo, hindi ka na mahihirapan, hindi ka na mag-struggle, alam mo na yung pasikot-sikot. Kaya kung meron mang aberya here and there, alam mo agad ang magiging solusyon sa mga bagay na yan. Mapanghahawakan mo na yung pera mo, mapanghahawakan mo na yung future mo, may malinaw na vision eh. Because si King of Swords, malinaw ang kanyang vision of the future. At a-actionan niya yun agad. At gagawin niya agad base sa naisip niya, base sa desisyon niya. And ikaw, nakita ko doon na malinaw sa'yo. Malinaw na sa'yo yung gagawin mo at yung tatahakin mo. Kaya alam mo na kung anong gagawin, saan mo ilalaan yung pera, sino dapat na circle mo, ano yung kaakibat na action moving forward. So, I'm hearing a very, very promising future para sa Aquarius because nakita ko dito na natuto ka na sa mga pinagdaanan mo in the past. And parang, I don't know why, I'm hearing the word napatunayan mo na. Napatunayan mo na yung sarili mo, nagawa mo na yung mga bagay na pinaglaban mo before, sinagalan mo before, that change, nakapag-settle na yung change, nakabuo ka na ng bagong tower, and you're enjoying the fruit of something na talagang ginawa mo before. So, congratulations. King of Swords, being clarified by the Lover's card. Yes, settled na on the things that you chose. At Lovers, pwedeng pag-ibig ito, pero uniformly, ito yung mga bagay na pinipili mo. Career path, career, negosyo, passion project, landas. Yan, yung mga bagay na pinili mong landas for you. So, paninindigan mo daw yung mga bagay na pinili mo. And I'm seeing talaga na kontento ka sa mga bagay na to. And you are being, parang naunawaan mo, ay, talaga may basbas talaga ako kay God. Kasi talaga nakapag-settle ako, naging maayos ang lahat. May basbas talaga ako from God. So, congratulations, Aquarius. Ang ganda-ganda na near future mo. So, pag narating mo na yung status na yan, balitaan mo kami and congratulations in advance. Okay? In the area of your challenge this week, May 26 to May 31, nakita ko dito na this time around challenge sa yung pagbabalanse ng buhay mo. Probably because nasa transition ka pa nga, you want change and you're very patient and ngayon pinagkakatiwalaan mo yung proseso, especially na sa movement kayo, meron ka pang ginagawa ngayon at pinagsusumikapan mong trabahuin, buuin. Kaya ngayon naunawaan ko na medyo may balanse, hindi ka siguro makatulog, kulang ang tulog, kulang ang pahinga, kasi nga trabaho, and then lumilipat ka, I'm hearing someone is traveling or relocating or moving from one place to the other, pwedeng different jobs or different homes or different cities, ganyan. Kaya ngayon parang hirap na hirap ka balansehin yung tulog, pahinga, sarili mo, kaligayahan, pamilya, trabaho, ganyan. So ngayon, daanan mo lang yan because ang ganda naman ang outcome mo. May pahinga, may relaxation, may kapayapaan. So daanan mo lang ito ngayon and everything will be okay. Okay? The Two of Pentacles being clarified by the Nine of Cups. Wow! So, alam mo na Aquarius, kung madalas kang nanonood ng reading natin, alam mo na kapag lumalabas si Nine of Cups, this is the right time for you to make a wish because Nine of Cups is a wish fulfillment card. Kaya pumikit ka na ngayon, meditate, i-wish mo in detail yung mga gusto mong i-wish. Pwede mo rin i-pause ang video kung gusto mong mahabang-mahaba ka makapag-wish because your spirit guides are there, hearing and feeling your frequency of your wishes para mas mabilis na matupad ang mga wish na yan. So, go na! So, Nine of Cups na nag-confirm sa ating Two of Pentacles here telling you na doon ka daw pumunta para mabalanse ang buhay mo. Yakapin mo daw yung mga bagay na magpapasatisfy sa'yo. Yung trabahong gustong-gusto mo, yung mga pagkain, kainin mo, yung mag-park ka, pumunta ka, mag-shopping ka, gusto mo manood ng sine, manood ka ng sine, para magbilik yung balanse ng buhay. Hindi ka lang puro trabaho, hindi ka lang puro busy ngayon, parang paglaanan mo daw ng oras, yung mag-fulfill sa heart mo, yung papasaya sa'yo, magpaparelax sa'yo. Okay, Aquarius? In the area of your fortune here, you have Ace of Cups. May darating daw sa buhay mo ngayon. This is a blessing from God. Something new. Pwedeng new job, new opportunity. Something that will make your heart so happy and so elated. Crying tears of joy. Jumping up and down. Thanking God because may basbas from you. So nakita ko you're gonna land on a new job. Makapalipat ka sa mas magandang trabaho or merong bagong sahod or bonus. I'm hearing also getting a miraculous way of earning money. Pwedeng may sideline dyan o magkakaroon ka ng opportunity for a new job, bagong pagkakakitaan. So, congratulations. For others, baby, nakita ko dito, I don't know why, may bagong darating sa buhay mo, new love life, pwede rin. Or addition to the family. Pwedeng hindi ikaw, o kapatid mo, pamangkin mo, o magulang mo, o pinsan mo, may bagong darating na bagong addition sa life ninyo that will make you so happy and so proud. Congratulations, Aquarius. Ace of Cups being clarified by the Five of Cups. Yes. Ngayon, makakalimutan mo na yung past. I'm hearing this
cup, itong bagong darating ang magbibigay sa'yo ng confirmation na, okay, kailangan ko na palang bitawan yung nakaraan, bitawan ko na yung dati, pabayaan ko na yung dati, tapos na yun kasi may bagong nang darating. Like I said, yung analogy ko kanina, yung bilao, na meron tinanggal talaga si God na mga prutas sa bilao kasi may bagong darating. At yung bagong darating na yun, yun yung deserve mo. Okay? Pwedeng bagong job, bagong tao sa buhay mo, bagong opportunity. So congratulations Aquarius, iwan mo na yung dapat iwan, kalimutan yung dapat kalimutan para pumasok na yung dapat pumasok. Okay? Very, very good fortune for you this week. In the area of your divine advice, ito ang payo at paalala sa iyo ng spirit guides mo na wag mo daw laging isipin na mahina ka. Wag mo isipin na talo ka, wag mo isipin na kawawa ka. Lagi mong ibangon ang sarili mo kapag nahihirapan ka. When you're in the middle of the struggle, when you're in the middle of transition, especially from walang pera, walang pangkain, walang nangyayaring maganda, lagi mo daw iisipin na prioritize your strength. Yung kalakasan mo, your advantage. Use your strength for the good of things in your life. Huwag mo laging iisipin na kawawa ka. Bangon ka lagi. Babangon ka. Parang feeling ko ikaw lang din na magbabangon sa sarili mo. Huwag mo laging isipin yung mga negative things. Sabi ng spirit guides mo. Always fight. Continue what you want to do. Kung wala man naniniwala sa'yo, paniwalaan mo ang sarili mo muna. And then, prove yourself. Lagi mo iaangat ang sarili mo. I'm hearing wag mo bigyan buhay o hininga yung mga negative things. Laging daw, kung iniisip mo na, wala akong pera, wala akong panggastos, wala akong gamit, wala akong ganito, wala akong ganyan. Wag mo daw bigyan ng hininga yung mga ganung bagay. Isipin mo kung ano yung magagamit mo in your life right now na pwede mo gamitin in your advantage. Halimbawa, gusto mong magkaroon ng negosyo, magaling ka naman magluto. Why not try mo magluto, halimbawa, pa-adobo, mga simpleng ulam, doon ka magsimula pa unti-unti. Lalaki yan. So, sinasabi ni Spirit Guides mo, you have something in your life na pwede mong gamitin, papakinabangan para lumago at maging prosperous ang life mo, okay? Parang diskarte ang kailangan mo. 5 of Pentacles being clarified by the 8 of Cups. Yes, ngayon, kailangan talaga mag-move on. Move on from negative thoughts, from feeling victim. Hindi ka victim ng life mo, Aquarius. Kailangan lagi palaban, laging lalaban, laging susugod. At kung may mga tao na nagpabaya sa'yo, iwan mo sila. Huwag mo silang bigyan ng espasyo sa buhay mo. Always distance yourself to those people, to those situations na nagpapababa sa'yo. Ngayon, lagi mo iangat ang sarili mo. Lagi mong tapangan ng sarili at habulin, hanapin yung mga pag-angat. Laging pag-angat. Huwag mong hayaan na lagi ka nakalugmok for a very long time. Laging babangon. Okay? Ang yung outcome na napakaganda pag-usapan natin later. But first, let's have additional messages from the Divine. Ano pa yung mga karagdagan nilang payo sa'yo na makakatulong sa'yo this week, May 26 to May 31. Unang-una, we have Camel. Persevere and you will overcome problems. O sabi ko sa'yo, di ba? Sigasig lang, laban lang, tibayan mo lang at ma-overcome mo yung mga problema mo. Okay? Another message, you have wind chimes, peace and harmony. Oh, your outcome of peace and harmony. Congratulations. Another message, you have shield. You need to defend yourself. Oh, may mga tao daw sa paligid mo na kailangan mong protektahan ang sarili mo, kailangan mo rin itaguyod ang sarili mo, kailangan mong idepensahan ang sarili mo. Okay? Sino pa ba ang mag-defend sa sarili mo kundi ikaw lang din? Another message, you have dark man. Dealings or relationship with a man with dark complexion or hair. May tao daw moreno sa buhay mo this time around na kailangan mong pagtuunan ng pansin. Pwedeng sa kanya mo i-defend ang sarili mo o kailangan mong ayusin ang mga dapat ayusin sa taong iyan. Okay? Another message, you have man, dealings or relationship with a man. Siguro siya lang din to. May lalaki sa buhay mo this time around na kailangan mong pagtuunan ng pansin. Okay, baka kailangan mong ibigay o ayusin yung dapat mga sitwasyon o trabaho o issue with that person. Another message, you have bell announcement. Meron daw announcement this time around sa buhay mo. Congratulations. Probably ito yon, yung Ace of Cups na bagong darating sa buhay mo, pwedeng tao, sitwasyon, opportunity, or job. Yan yung announcement na darating sa buhay mo this time around. Kaya magalak ka because something beautiful is entering your life. Another message, you have older woman, dealings or relationship with an older woman. Matandang babae daw sa buhay mo, pwedeng nanay mo ito o lola. Another message, you have mice, discord among family or friends o mga di pagkakaunawaan with people in your life. Probably that is the reason that may change sa buhay mo this time around. Another message, you have carriage, a journey. Talagang may pagsulong, may pag-abante, may pag-travel. A journey, either physical or mental. Talagang may paglago, may pag-abante sa buhay, pwede sa mental state o kaya physical, talagang ta-travel ka somewhere else, okay? Another message of October. Meron daw a special na mangyayari sa iyo sa October. Congratulations in advance. For some, baka special
month sa'yo ang October. Another message, you have Peacock, beware of great pride. So, huwag daw masyadong ma-pride. Tumalon. March and October, tandaan mo ang mga ang mga months na yan. So, meron daw ego o pride na dapat ibaba para makuha yung mga dapat makuha at magkaroon ng mas maayos na ugnayan with other people, okay? Ito ang area na kailangan pag-focus on this whole week, Aquarius. You have surrender. I can release my need to control. Like I said kanina, may mga bagay na huwag mo nang kontrolin, huwag mo nang ipuwersahin, just go with the flow. You know that kailangan mo naman daanan yung proseso, kaya okay lang yan, okay? Ngayon, surrender, the need to control, just let it go. Let things flow, especially here with the Four of Swords in your outcome. Peace. Katulad dito sa wind chimes, merong peace and harmony. Ngayon parang malaya ka na. Parang hindi mo na papuwersahin yung mga bagay-bagay. Hindi ka na nag-struggle. Hindi ka na natatakot. I'm hearing. Parang okay na ang lahat. Ganyan. Parang na-realize mo na you don't have to make extra effort for things na alam mong para sa'yo. Na-realize mo na hindi mo kailangan mag-beg, hindi mo kailangan magluhod, hindi mo kailangan magmakaawa for things na deserve mo. Nakita ko dito na you're gonna land at the outcome where you're relaxed, you're recharged, you're letting things flow. At pagpapasa Diyos mo na lang yung mga nangyayari. Because you know na kapag tahimik ka, may peace of mind ka, okay ang lahat. Maapektuhan yan yung buong paligid mo. And things will turn out to be better. Okay, Aquarius, napakaganda. Napakakalmado mo in your outcome, especially pagpasok ng June. The Four of Swords being clarified by the Strength card, yes. Ngayon, kalmado ka na. You're putting gentle approach sa lahat ng bagay. Halimbawa, merong mga aberya. I don't know, nakakita ko ng talyer. Kung halimbawa may aberya sa talyer mo, and then, konti lang naman yung aberya, parang okay lang yan, sige, ayusin nyo na lang. Hindi ka iinit ang ulo, hindi ka parang takot na takot, hindi ka mag-struggle, hindi ka aligaga, hindi ka parang laging may hinahabol. Nakita ko yung kapanatagan sa puso mo, at saka gentle yung approach mo sa lahat ng bagay na parang, okay lang yan, dadaanan ko lang, okay yung proseso, I'm very patient, I'm very calm. Nakita ko yan sa'yo. So, ang ganda-ganda ng outcome mo papasok ng June. So, a very calm, very peaceful, very quiet time for you. So, congratulations, Aquarius. That is your May 26 to 31 reading. Sa po kayo nakarelate, sa po kayo nakaresonate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.